Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos, hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 6,924 subscribers. Konti na lang guys, no? Konti na lang. We will be reaching 7,000 subscribers already. Thank you so much. God bless you all. Okay, so pag-usapan natin ngayon ay with regards po dun sa balitang ipapasara na po, no? Ipapasara na po ang SMNI. Okay? So, matatandaan po natin nung ano po, nung 2019, okay, ipinasa rin po ng Kongreso, okay, ipinasa rin po ng Kongreso ang franchise po ng SMNI. Yan, okay? 2019, 2020, parang gano'n, no? Na pinirmahan ni um, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong franchise po na ito na napirmahan ni dating Pangulong Duterte nung administrasyon niya ay supposedly ay until 2044. Tagal po nun, ha? Tagal po nun. So 20 years. Tama, no? Tama, tama. Nakaka 5 years pa lang sila no? 25 years po kasi yan yung franchise ng isang nag-grant ng isang gobyerno ng Pilipinas. 25 years po yan, okay? Eh ang ABS-CBN po, hindi po uh, nag-expire na lang, no? Parang nag-expire na lang ang bill, no? Ang nag-expire na lang yung franchise ng ABS-CBN, if I'm not mistaken. Okay, pero ito po SMNI, no? Ng Kongreso, no? So, nagkaroon na po ng House Bill, na-approve na po yata yung House Bill, na-approve na po yung House Bill kahapon or kagabi, no? Sa botong, ano lang yan, ang ano para 244-44. Ibig sabihin, may nag-abstain, may nag-against, at saka merong nag-ano, no? Siguro hindi bumoto yung iba. Kasi 300 plus yan, no? Yung 244 naman ay sumang-ayon sa pagpapasara ng SMNI. Okay? Pero tuwan-tuwa yung iba, di ba? Tuwan-tuwa yung iba dahil nga po, na-approve na, no? Ipapasara na. Okay? Kaya sa ating no, ipapasara na daw. Okay? Pero ang hindi po alam ng iba ay hindi pa po sarado, no? Hindi pa po ng SMNI ang Kongreso. Bakit po? Dahil po sa konstitusyon, may origination clause, no? Ano po ba yung origination? Pero hindi po ako abogado Ano lang po to sa ating sariling interpretasyon. Pero syempre, baka may mga interpretasyon din naman ang mga abogado natin. Okay. Yung ano po na yan, may origination clause po yan. Ang ibig po sabihin, may mga bills talaga na mag-emanate or magmumula sa House of Representatives. Okay? Kaya nga po tinatawag na House Bill. Okay? Something like that, no? Okay? Ganun din, no? Meron ding mga, for example, yung mga treaties, no? Yan, sa Senado lang yan, no? Sa Senado. Okay? Ina-approve yan ng mga parang may national and international significance ay sa Senado yan, no? Pero pag mga local at saka private bills, franchise bills, etc., ay nagmumula yan sa House of Representatives. Kaya nga House Bill. No? Kaya minsan, talagang napaka-powerful din ng House of Representatives led by a speaker. No? So this time around, ang speaker dyan ay pinsang buo ng Pangulo ng Pilipinas, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan. Okay? Ganun po yun, no? Pagkatapos po ng mag-house bill po sila, no? Yan. Okay, iaano po to ng Secretary General ng House of Representatives. Okay? Ipapadala po yan sa Senado, doon sa Secretary din siguro, no? Katapos siya, pag na-receive na nila doon, itatakel po yan ng Senado. So, ibig sabihin po, yung House bill na yan, wala pa po yan. Okay?
nasa proseso pa lang yan. Pero syempre, ah, maano na, ang bilis nga, ang bilis nga po nila dahil na-approve ng first reading, second reading, tapos third reading, no? Tapos na-approve um, ng kapulungan ng House of Representatives, no? Usually, yung mga ibang mga it takes days, no? Okay, it takes weeks, it takes months. Pero dito, napakabilis, kumbaga. Ibig sabihin, baka may kumukumpas sa itaas, bilisan nyo yan, no? Something like that. Hindi rin po nakatulong sa SMNI ang mga iba't ibang kaso na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano lang po tayo parehas lang po tayo, objective po tayo. Ina-analyze lang po natin, no? Guys, para po malaman nyo, hindi po ako bayaran, no? Wala po ako sa payroll ng iba't ibang mga politiko o iba't ibang mga organisasyon o iba't ibang mga political parties. Wala pong ganun, no? Wala po akong cheque na natatanggap sa iba't ibang mga tao. Okay? Tayo, objective lang po tayo, no? Pinaparating lang po natin, tinutulungan din lang po natin na mag-isip ating mga kababayan. Okay, yan po ang katotohanan, no? So, okay, kaya nga po tayo proud na proud sa ating mga subscribers na more than malapit na po tayong mag 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat. Okay? So, pag na-approve na yan sa House, pupunta na yan sa Senado through the Secretary General. Okay? So, pagkatapos ng ganun din ang proseso doon, no? Ibig sabihin, magkakaroon ng mga committee hearings diyan siguro, may first reading, second reading, third reading, na pagkatapos po yun, i-approve po ng buong Senado yung 24 po na yun, no? Ganun po yun. May mga debates, ano yun? Ang mga debates, mga ganyan, no? Magtatanong yung mga ibang senador doon sa sponsor, may sponsorship pa po yan, ha? Okay? May mag-i-sponsor pa po dyan. So most likely, ang mag-i-sponsor dyan ay si Senator Lisa Hontiveros. Tandaan po natin, kung makakapanalig po si Pastor Apollo Kibuloy doon sa tawag doon, Pastor Apollo Kibuloy doon sa Senado. Kasi Robin Padilla, Bato de la Rosa, Tolentino, Mark Villar, Bongo, sino pa ba? Cynthia Villar, Amy Marcos, okay? So something like that. No, hindi ko lang alam kung makawalo, makawalo lang sila, parang ganon. So, more or less, baka makawalo din naman yung mga yan, no? Baka makawalo. Ibig sabihin, ano yan, no? Tawag doon, hindi ma-approve yung bill, no? Pero kunwari, nahilot, no? Nahilot ng palasyo, ng Senado, something like that. Pag na-approve yan, okay, hindi pa rin automatic na magiging ano yan, no? Magiging batas yan, something like that, no? Ito po ay revocation ng franchise ng SMNI hanggang ano yan, 2044, no? Supposedly, no? Ay network po kasi siya, no? Franchise bill ng isang broadcast network, katulad ng PBS, katulad ng GMA, etc. Parang ganun po yan, no? Now, pagkatapos po nun, kunwari na-approve na, no? Nagbotohan na, no? So majority siguro na Senado ay nire-revoke na ang franchise ng isang kongreso, ng isang broadcast network katulad ng SMNI. Okay, so pag naano na po yan, pupunta po yan sa bicameral committee. Ibig sabihin, sandali na lang siguro, pag na-approve ito ng Senado, sandali na lang ito dun sa bicameral committee. Parang ano lang po yan, consolidation. Kumbaga sa budget o kaya sa mga ibang bills, ito na nagkakaroon ng mga insertions, kumbaga, no? Kung anong gusto nung bicam committee na representatives ng House of Representatives at saka ng Senado, dun sila mag Kaya nga po sinasabi, lagi ng bicameral committee daw ay isang considered as third Congress. No? You have the first Congress, yung ano po natin, yung House of Representatives, another Congress, yung Senado naman, kinukonsider daw yung bicameral committee as the third Congress.
Okay? So pag okay na po dyan sa bicameral committee, ngayon po ay ipapadala yun na yan sa Malacanang. No? Sandali na lang yan. After pagpunta sa Malacanang, may 30 days ang Pangulo ng Pilipinas upang pirmahan ang batas na ito, okay, upang maging ganap na batas. Okay. Now, kung hindi ito pirmahan, o pwede rin i-veto kung i-veto ng presidente, oy, hindi ko po i-approve yan. 2044 na. Hanggang 2044 na ang franchise na yan. Okay? Pwede pong gawin yan ng Pangulo ng Pilipinas, pwede po niyang i-veto or kaya ayaw ko yan. Okay? Totally or may mga certain provisions or certain part ng batas na yan, pwede niyang i-veto. Pwede niyang ibalik yan sa Kongreso. I-veto niya yan. Something like that. Okay? Or, ang pwede niyang gawin, pirmahan na niya, ito ay magiging ganap na batas, alright? Ay ano po yan, no? I-post po yan sa isang national gazette or national newspapers. At least 3 po yata, no? Yan, i-post po yan, something like that. Okay, so after po yun, ay ito na ay magiging ganap na batas. No? Alright, pwede niya pong pirmahan officially, no? Yung pirma talaga ng Pangulo ng Pilipinas, which is Bongbong Marcos. Okay. Pag napirmahan na po niya yun, pag hindi niya po, pero pangalawang pwede niyang gawin ay he will not act on it. No? Wala lang. No? 3 pwede niyang gawin. Una, ito niya. Pangalawa, pirmahan niya. Ang pangatlo niyang gawin, do not know kung gagawin niya yon. Ang pangatlo niyang gagawin, pwede niyang gawin ay wala siyang pipirmahan. No? He will not act on it. So after 30 days, no, sinasabi nila, it will lapse into law. Okay? It will lapse into law. Ibig sabihin nun, kaya magiging batas pa rin siya kahit wala siyang pirma ang Pangulo ng Pilipinas. So something like that. Parang ano lang, no? Parang less controversial lang ang ginagawa niya. So kung ganon. Pero in reality, he is in a way approving it. Yeah? Ganun lang yun, no? Yan. Sayang, no? Sayang talaga. Nakaka 5 years pa lang no? Ang SMNI. No, dahil nga doon sa kontrobersya, dahil doon sa nagmula po ito yung statement po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang programa na criticize ang House Speaker of the House, something like that. Okay? Yun. Yun po, no? Sige po, kayo po ba? Ha? Kayo po ba? Tingin nyo, magtatagumpay kaya ang pagpapasara sa SMNI ng gobyernong ito. Okay? So magkomento lang po kayo dyan mga kaibigan ko, no? Comment lang po kayo dyan and then paki-share na rin po ito. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all.